Hello mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa matagal o kaya nahihirapang manganak ang isang baboy inahin. Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng intro. Kung mali ang posisyon ng biik sa loob ng matris. So ngayon mga ka-farmers, marami po sa atin ang nag-alaga po ng baboy inahin. Meron pong baboy inahin ay pwedeng makararanas ng isang pangyayari sa baboy inahin na nahihirapan or matagal siyang nanganak kahit na due date na po Iba nga overdue na talaga. So ito guys, gusto ko munang i-disclaimer ang akin pong babanggitin or ibabahagi sa inyo na information ay base lang po sa mga eksperto. Ayon po sa pag-aaral mga ka-farmers, matagal o nahihirapan sa panganganak ang baboy inahin. Ang mga bata at matatandang inahin ang kadalasang nagkakaroon ng problema ng matagal na panganganak. Sa mga batang inahin, ang karaniwang dahilan ay una, malalaking biik dahil kakaunti manganak ang batang inahin kung kaya lumalaki ang mga biik nila. Pangalawa po, hindi pa develop ang tinatawag na pelvic cavity kung kaya hindi makalabas ang mga biik. Dito naman tayo sa matatandang inahin. Ang karaniwang dahilan ay napapagod sa panganganak o uterine inertia dahil sa maraming bilang ng biik na isinisilang o ipinapanganak. Hanggat maaari, hinahayaang manganak ng kusa ang baboy inahin. Subalit, paano malalaman kung nahihirapan manganak ang inahin? Ang normal na pagitan sa panganganak ay 15 minuto bawat biik. Kung higit sa 30 minuto at wala pang lumabas na biik, kailangan ng tulungan ang baboy inahin sa kanyang pagpanganak. Yan po ang sabi ng mga eksperto. Ang sumusunod ay mga hakbang na makakatulong upang matulungan ang baboy inahin na nahihirapang manganak. Okay, sabi dito mga ka-farmers, meron pong mga tip na sinasabi ang mga eksperto na handog nila para sa atin. Una, patayuin daw ang inahin. Kung mali ang posisyon ng biik sa loob ng matris, maaaring magbago ang posisyon nito kung tatayo ang inahin. Kusang hihiga ang inahin kung nakakaramdam ito na humihilab na ulit ang tiyan nito. Pangalawa po, kunin ang biik sa looban ng inahin. Kung wala pa rin lumabas na biik matapos patayuin ang inahin, maghanda sa pagkuha sa biik sa looban. Hugasang mabuti ang kamay at braso. Maglagay ng pampadulas. Kunin daw ang biik upang malaman kung may nakabarang biik sa looban ng inahin. Kung makapa ang biik sa looban ng inahin, hawakan ito sa dulo o paa at dahan-dahang kunin, dahan-dahang hatakin sa or nakasabay ng paghilab ng inahin. Ibig sabihin nito mga ka-farmers, mga baguhan dyan, yung tungkol po sa pagkuha natin sa biik doon sa looban ng inahin, ang ibig sabihin mga ka-farmers ng mga baguhan dyan, yung sinasabi dito na kailangan tulungan yung mga baboy inahin. Tulungan sila na mailabas ang mga biik. Sa pagpasok natin sa ating kamay sa looban ng inahin, idagdag ko lang din po, kailangan po ang ating mga kuko ay maiiksi. Tandaan natin mga baguhan, pag sakaling meron kayong baboy inahin na kasagsagan po sa kanyang pagpanganak na nahihirapan siyang ilabas ang kanyang mga biik. Kung tayo po ay magkuha ng biik doon sa looban niya gamit ating kamay, kailangan po yung mga kuko natin maiiksi. Huwag pong mahaba ha. Dahil nga po ang advice nga rin ng aking brand technician, kapag mahahaba ang ating mga kuko ay posible na magkaroon ng problema sa looban mismo ng inahin dahil nga po tatama ang ating mga mahahabang kuko doon sa kanyang looban. Yan po ang atin pong additional na turo o kaya impormasyon about sa pagkuha sa mga biik o sa biik na hindi kayang ilabas ng inahin. Ang iba gumagamit ng pampadulas sa kamay, ang iba gumagamit ng sa akin na pag-alaman sa iba nating kahagriser sa amin, oil, baby oil, ginagamit nila yan. Sa amin guys, ang dishwashing
liquid. Ganyan po. Okay, sumunod, sabi ng mga eksperto, turukan ng pampahilab o oxytocin. Kung walang makakapang biik sa pagkuha ng biik sa looban ng inahin, maaaring magturok, no? Pwede daw tayo magturok ng oxytocin. Okay, 1.5 to 2.5 ml. Hanggang sa 3 bisis na may pagitan na 15 minutes o 50 minuto bawat turok. Ibig sabihin mga ka-farmers, mga baguhan, 3 bisis tayo pwede magturok. Halimbawa, unang bisis magturok tayo ngayon ng oxytocin. Yan, pampahilab po yan. Lumipas po ang mga 15 minutes na wala pa rin daw, o kaya iba, lumalagpas pa ng 15 minutes na hindi pa rin nasundan ang paglabas ng biik. Pwede natin gawin ang pagturok ulit ng oxytocin. So, ang gamit namin, Ginvet Oxytocin. Hanggang 3 bisis. Yan po ang sinasabi dito sa atin pong libro. At magpababa ng gatas. So, sinasabi dito, makakatulong ito sa pagpahilab upang mailabas ang biik at inunan. No, ang tinutukoy dito, yung pong ating ginagamit na oxytocin ay makakatulong ito sa pagpahilab or pampahilab upang mailabas ang biik at inunan ng baboy inahin at magpababa ng gatas o yung sinasabing milk letdown. Karaniwang nangangailangan ng pampahilab ang mga matandang inahin. Yan, karaniwan daw po, no, na nangangailangan ng pampahilab ang mga matatandang inahin, mga ka-farmers. Ayan. Katulad nito, guys. Puntahan natin. Ito, nabigyan din namin ito noon ng oxytocin. Ayan, medyo madungis lang siya kasi nga hindi ko siya ginbrush. Hindi ko siya ginbrush, mga ka-farmers, pagpaligo kanina sa kanila. Okay, ito naman, by the way, first timer. Ito po ang akin pong gelt na first timer. Mama niya po yon. Okay, buntis na po. Malaki na yan, guys. Oh. Dito naman, ganun din. Buntis siya sa first chicking. Sa magaganap po na January 14, ang kanya pong second chicking. Samantala po yung landrace natin sa unahan po ay buntis na rin sa first chicking, mga ka-farmers. Ayan. Maraming salamat po sa pagpanood, mga ka-farmers. Sa video na ito, happy farming. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.